Ayun, shoutout po. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Hi, kamusta po ang lahat? At ito naman po tayo para reaksyonan ang pakipanayam ni Kuya Mel kay Kalingap Edo at kinumusta niya ito. At ito po, panoorin na po natin ang kanilang pag-uusap. Totoo ba na nakakasama mo na sa pag-i-scout si Beyonce? Tatawa lang si Kalingap. At least 2 times a week para makapag-labas-labas. Ayan guys, alam na natin at least 2 times a week, no? Pero ang nakikita natin, hindi lang 2 times a week ang siguro ayaw niyang mainip si Viancy sa kanilang bahay sa araw na wala pa silang pasok. Sa kanyang tahanan. Kasi siyempre, nakakabadot din kayo. Ano ka doon kung bakasyon? Siyempre, siya dapat pag may nakasita siya mga ka-eskwela na nagtatrabaho at parang ang feeling siguro niya is parang nalulungkot sa kanyang tahanan. O kaya parang feeling niya siguro parang mas okay kung ganito rin siya parang nagtatrabaho sa klase ng ginagawa. At the same time, na-experience ako paano yung pag-scout at paano ang pagbibigay ng tulong sa mga tao. Actually, magandang experience niyo kasi ito talagang trabaho na talaga natin. Parang sa field nga lang, hindi yung kagaya ng office work, no? Pero at least malayo sa office work. Ako mabilitawan ko ang office work. Pero mas maganda yung ganito. Ito, sabi ko nga sa'yo, nung nagtatrabaho ako. Yes, kasi pag nasa office ka na nga lang, at saka hindi mo hawak ang oras mo, no? Samantalang pag nag-vlogging ka, kahit anong oras, pwede ka umuwi, di ba? Nasa sayo kung magdadalawang vlog ka or pasigit pa. Pero mas maganda yung nasa iyo ang oras, hawak mo ang oras mo. Sa isang taon, 3 beses sa hospital ako, 2 beses sa loob ng isang taon. Grabe naman. Full-time charity vlogger ako. Awa ng Diyos, 1 beses lang ako na hospital dahil yun yung hindi ako natunawan. Pero dati, panay ang hospital ko na hypertension, stress, laging gano'n. Nakaka-stress dito pag nasa isang lugar lang. Nakakalungkot sa paulit-ulit yung ginagawa ko. Nakikita natin dito talaga ay tayo dito. Yes, tama yung sabi ni Kalingap Edo. Mas nakakainip yung paulit-ulit mong ginagawa ang trabaho, di ba? Ganun sa office yun at yun pa rin yung ginagawa mo. At samantalang sa pagbablog, iba-iba, depende kung ano yung magiging content mo. Kaya hindi siya nakakainip. Hanggang bakit mapupuntahan sa ma-experience kaya ibang klase ng trabaho natin ito. Saka alam mo ba, ako nagtatrabaho ako sa travel agency. Almost 30 years ako na nagtatrabaho sa travel agency. Ngayon lang ako naka-experience sa nakarating ng Sorsogon, ng Albay, ng Quezon, kung saan-saan ako nakakarating, ng Masbate, ng Katarman. Pero dati hindi ko nararating yung opisina, bahay lang ako dati. Yung iba parang mga ganyang klase trabaho lang. Maganda yung Pero pag sa maganda ng tumanda na ako, mas okay sa akin para sa atin yung mga ganito. At saka pag nasa office ka, talagang tatapusin mo yung 8 hours mo doon, or higit pa kapag may overtime, hindi ba? Trabaho lang mas simple lang, na-enjoy mo. At saka ang kagandahan doon, once na naka-scout ka at meron kang tao o pamilya na nabigyan ng tulong, ay grabe, yung pagka umalis ka namingiti sa kanilang mga mukha. Totoo yun, Kuya Mel. Diba, ang sarap na feeling. Yung mga mga istorya nila sa buhay, nalalaman mo, share mo, nabibigyan mo rin sila ng mga payo, nakakatulong ka sa kanila. Kaya sa pinakamaganda dito sa ating sa trabaho natin, dahil na-experience natin lahat yan. Totoo. At saka yung pasalamat nila, ibang klase talagang walang kumpay na pasasalamat
Lalo na kung yung mga natulungan mo ay nasa remote area. Oo. Yung mga nasa malayo sa syudad. Oo, kahit bigyan mo lang sila ng mga simple na tulong. Grabe talaga ibang klase yung tuwa sa kanilang mga kita natin yung talaga hindi mo kabayaran ng kahit anong kalaki. Totoo. Maski ako, yung simpleng pagtulong na ginagawa ko, yung alam mo yung mapapahiyak sila dahil first time nila nakatanggap ng gano'n. Ngayon lang sila nakahawak ng gano'ng kalaking pera. Alam mo yun? Samantalang para sa atin ay ordinaryo lang. Diba, simpleng tulong lang. Pero sa kanila, napakalaking bagay na. Sa kanila talaga pwede pabago yung kanilang buhay, yung ibang tulong ng Kalingap App. Lalo na ngayong programa ni Kuya Bal, yung dagdag puhunan sa tindahan. Ayun, yes. Malaking bagay yun kasi pagka ikaw marunong ka at lalago yun talaga. Hindi ka na magtatrabaho, doon ka na lang mag-concentrate. Papalaguin mo na lang yun kasi imagine mo magkano ang puhunan, 25,000, 30,000. Malaking bagay yan. Marami na yan. Pwede mo nang paikutin yan. Kailangan lang marunong ka. Oo, sobra. Mahirap po ito yan. Nagharap ng salapitis sa ating lugar kasi hindi naman madaling magharap ng trabaho dito. Totoo yun. Yung iba nga gusto nila magtrabaho sa Manila. Ako naman ang sinasabi ko, bakit gusto nyo magtrabaho sa Manila? Pagka kinuwenta nyo, mas malaki pa yung sahod nyo rito. Oo, yun nga. Diba? Kasi lupa ka, pamasahin mo. Magharap ka nga lang talaga dito, pahirap. Saka tsaga lang dito. Tsaga lang talaga. Ako ang sa nakita ko dito, tsaka dito meron akong peace of mind. Oo. Tahimik, kalmado lang. Yun ang maganda ng kaya may pag-aaral sa itong lugar na Maracana City. Ako hindi makakaila. Manilenyo talaga ako sa Manila. Ako pinanganak dyan na ako tumanda. Pero bakit napili ko ang Bicol at dito ako tumira kasama pamilya ko? Diba? Ibig sabihin, may nakita ko dito na hindi ko nakita sa ibang lugar. Dito ko nakita yung tahimik na buhay. Malapit lang doon. Kung magpa po Manila, kaya mo nang balikan agad. Oo. Kung ayaw mo magsasakyan, magpas ka. Diba? Uupo ka lang. Pag-gising mo, nasa Manila ka na. Yung ganon. Pero ako nga, sabi ko nga kung ang nanay ko malakas pa, gusto kong dalhin dito. Pasyal ko sa Bagaspasul tuwing umaga. Maligo kami sa ilog. Diba? Oo nga. Masarap ang hangin kasi sa probinsya. Makikita mo dito, nakakatanggal ng lungkot ba? Oo, isa pa yung sa maganda dito sa atin. Sariwang hangin. Para sa atin, walang makakatalo. Oo nga, grabe. Ako nga, sabi ko sa masabi ko dati, init na init. Pero ngayon, na-enjoy niya na kahit siya lang mag-isa sa bahay. Lagi akong wala, diba? Dalawa lang naman kami. Pero na-enjoy niya na yung parang merong tahimik yung buhay niya. Gusto niya matulog, gusto niya kumain, gusto niya manood. Gusto niya maupo lang kung saan doon. Malaya siyang nakakagalaw sa sarili niyang bahay, diba? Kaya ako talagang ang gandang magpanayam ni Kuya Mel, hindi lang yung pinapanayam niya ang nagkukwento at pati na rin siya. Kinikwento na rin yung kanyang nagiging buhay, di ba? Yan ang maganda palitan ng karanasan. Tuloy-tuloy pa rin yung aking ginagawang pag-charity. Meron man o walang views, ang importante yung nakatulong tayo. Yun naman yung essence ng pagiging charity vlogger. Yung makatulong ka ng mas marami pa. Diba? Kaya nga ako, tutuwa ako sa iyo kahit na sikat ka na, kaya talagang tuloy-tuloy pa rin yung pag-i-scout mo. Totoo yan. Hindi ka pa rin umaasa na meron talaga magbibigay sa iyo ng na-scout nila. Ikaw talaga personal na pumupunta kung saan-saan. Hindi ko naman kailangan baguhin kasi dyan ako umasin sa yes. Saka nung una pa lang, nagsimula din mo tayo sa Manila. Kaya pag-love ko yung mga scouter, saka ng mga partners na nagkaroon sa sumikap din. Kaya hindi ko sila inatanggal kapag may mga ganyan klase. Oo, kaya ako sa nagpapasalamat doon dahil hindi ka maramot, kumbaga ba mapagbigay ka, tinutulungan mo yung mga partners na mahina, di ba? Malaking bagay yun sa aming mga small YouTuber. Kaya ngayon, may iba naman tayo. Kamusta naman ang love life?
Ba't bigla ka Love life. Masaya ang tahimik. Masaya, tahimik. Ayun. Confirm, no? May love life na si Kalingap Edo, no? Masaya at tahimik ang love life ni Kalingap Edo. Agad. Ano na ba ang meron? Meron. Meron. O, sa'yo ba narinig yan? Sa'yo ba narinig yan? Natandaan mo ba yan? Sinabi mo yan? Wala sila pero meron tayo. Sa resort yun eh, sa resort. Nalala mo yun? Nalimutan ko na dami. Yung binigyan mo siya ng relo. Nalimutan ko yan. Dito sa may ang dito sa may papunta kila yung resort na sa may Magkamagong. Magkamagong na. Yung gabi. Ay, hindi pa. Oo nga, yun nga. Ay, hindi. Sa kung na rin. Kalingap Balls. Kalingap Ball. Sa ano, sa Kalingap Ball. sa ball. Sa Kalingap Ball. Yung reunion. Yung reunion. Wala, sabi mo nun eh. Wala sila nung meron tayo. Parang ganyan. Kaya natuwa ako doon. Meron tayo. Ano yung meron tayo? Wala pinilig ko na eh. Kaya nga ako natutuwa rin eh. Sabi ko nga kahit paminsan-minsan lang ako nakaka-interview sa'yo. Kasi nga, lagi naman ako wala. Lagi ako kasama rin minsan. Kaya minsan nasa pag-i-scout din ako. Meron din akong pinupuntahan ng mga pinaayudahan. Pero okay lang. Okay lang naman sa akin. Maliit ang revenue. Basta importante. Tuloy-tuloy lang. Marami namang sumusuporta din kahit papano. Yan ang inahangat ko lang maging na ako 100,000 subscriber kasi 96,000 na eh. Narating din yung level. Malapit na eh. Yan ang unang-una kong gustong isabit sa pader ko ay. Yan Silver button. Yan. Hindi ko ipapasok sa loob ng bayan. Ganyan sa restaurant nakalagay. O, diba? Eh, kasi gusto ko na pagdating ng araw, makita ng mga apo ko yan. Mawala na ako sa mundo. Mga apo ko na mabisita dyan. Ito ang lolo ko. Yan, isang charity vlogger ang lolo ko. Isang magaling na charity vlogger ang lolo ko. Ipagmamalaki nila. Di ba may legacy ako may iwa? Tama. Kahit ako gano'n nila. Sa akin, ano. Tama yun. Diba? Nakaka-proud yun sa mga may iwa. So ayun, pero ano na ba talaga estado? Naliligaw ako eh. Isiningit pa rin ni Kuya Mel. Diretso na po natin. Mayroon sabihin, basta Abang-abang na lang mangyayari. Loki lang. abang-abang, makiramdam. Kumbaga ba, Mangyayari sa ano yung sinasabi, alasan ng pandinig, ang paningin, at ang bibig. Di ba? Matang lawin. Kaya, makiramdam kayo kung ano yung mga nakikita nyo sa mga vlog. O, di ba? Yun, doon kayo, doon maglalaro sa isip nyo kung ano yung meron. So, yun, maraming salamat, Kalingap Edu. Yan, mabuhay ka sana. Pakipromote yung channel. Ayan po, salamat po sa mga Ayun, viewers na galing talaga. sa EDSI at sa Kalingap po. Kung mga Kalingap, supportahan din natin siyempre si Kuya Mel. Kuya Mel. Isang Kalingap partner, charity vlogger. Sipag na masama lagi kala Kuya Val. Yan, wala rin sila kakalimutan. Hindi po mga Kalingap. Ayun, napakabait talaga ni Kalingap Edo, hindi niya inaayawan yung katulad ni Kuya Mel, na kapanayamin niya, matulungan lang sa views at sa magkaroon na rin ng maraming subscribers para makumpleto na yung 100,000k subscribers ni Kuya Mel. At lahat ng maliit na charity vlogger halos ay natulungan na ni Kalingap Edo. Isa na dyan si Kalingap Marky, diba? Si Kuya JP, diba? Laking tulong ni Kalingap Edo sa channel ni Kuya JP. At ayun, hanggang dito na lamang po ang ating kunting pagre-reaction sa kapanayam ni Kuya Mel kay Kalingap Edo.
At bago po tayo magtapos, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rock. At ang mga K-Boys, Kalingap Edo, Kalingap Jomar, Kalingap Dan, Dr. Love, at Kuya Red Sain. Hanggang sa muli pong pag-vlog, bye-bye and God bless po sa ating lahat.